Samahan natin ang masigla, matalas at masipag na resident lawyer na si Attorney JJ Atienza sa panibagong kasong legal sa bisig ng batas. Kapag ikaw ba ay nahuli ng pulis sa isang traffic violation at ayaw mo na makumpiska pa ang iyong lisensya, kung kaya't nag-abot ka na lamang ng pera sa pulis, ano ang iyong pananagutan? Karamihan po sa atin, bribery ang sagot. Pero alam niyo po bang ang pulis na tumanggap ng inyong bayad ang mananagot sa kasong bribery? Sandali lamang po, hindi kayo lusot dito sapagkat kayo naman ang mananagot sa salang corruption of public officials. Si Marco ay nagmamaneho sa kahabaan ng EDSA, subalit ang kanya palang auto ay bawal bumagtas dito dahil sa number coding. Nang siya ay pahintuin ng traffic police, imbis na iabot niya ang kanyang lisensya lang, nag-ipit pa siya ng 500 piso dito upang palusutin siya ng pulis. Agad namang naibulsa ng pulis ang nasabing pera. Sa malas nila, naalaman po ito at nakita ng ibang motorista. Ano ang pananagutan ni Marco? Bribery nga ba? Ang pulis pong tumanggap ng pera upang wag nang hulihin si Marco ang mananagot sa salang bribery. Si Marco naman po ay mananagot sa salang corruption of public official. Ayon po sa ating Kodigo Penal, ang corruption of public official ay isinasampang kaso sa isang tao na nangako o nagbigay ng regalo o pera sa isang kawani ng gobyerno. Ang bribery naman po ay ikinakaso sa opisyal o kawani ng gobyerno na tumanggap ng regalo o pera upang gumawa ng isang bagay na di naaayon sa batas o upang wag nang dapat sana'y obligasyon nilang gawin sa ngalan ng batas. Abangan po ninyo sa susunod na linggo ang pagtalakay pa sa topic ng bribery dahil hindi lamang po isang uri ito. Ipaliliwanag po namin sa inyo ang 2 uri ng bribery na maaaring panagutan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Huwag po kayong mag-atubiling magpadala sa amin ng email sa ptv4newscenter@gmail.com para sa inyong mga katanungan. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.